Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 pang miyembro ng Nadera Gun for Hire Group arestado sa Cebu. Marikina Mayor Teodoro at 18 iba pang mga lokal na opisyal sinuspinde ng Ombudsman. 2 patay sa banggaan ng tugboat at Panamanian vessel sa Sarangani. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 2 pang hinihinalang miyembro ng Nadera Gun for Hire Group ang inaresto ng pulisya sa Sitio Paradise Street, Barangay Kinasang-an noong Lunes, March 24. Kinilalang mga suspect bilang alias Rostom, 25 anyos at alias Kian, 18 anyos na parehong kasabwat umano ni alias Gerson na inaresto kamakailan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay ng Cebu City Police Office, nagsilbi silang spotters para kay Gerson na bumaril umano kay alias Rodolfo noong March 22. Iniugnay ng pulisyang Nadera at Guido Gun for Hire Group sa 10 kaso ng pamamaril sa Cebu. Na-recover mula sa mga suspect ang mga improvised firearms mula sa Danau City. Inatasan ni Pro 7 Regional Director Police Brigadier General Redrico Maranan ang pulisya ng Danau na pigilan ang pagkalat ng ilegal na baril sa loob ng 1 buwan. Sinuspindi ng Office of the Ombudsman si Marikina City Mayor Marcy Teodoro at 18 iba pang mga opisyal ng lungsod dahil sa umano'y maling paggamit ng 130 million pesos na public funds mula sa PhilHealth Special Health Fund. Kabilang sa mga sinuspindi sina Vice Mayor Marion Andres, City Treasurer Nerissa San Miguel at iba pang miyembro ng sangguniang panlunsod. Ayon sa Ombudsman, ginamit ang pondo sa mga hindi pangkalusugang gastusin tulad ng IT equipment, infrastruktura at iba pa na itinuring ng Commission on Audit o COA bilang hindi regular at walang legal na basehan. Tinawag naman ni Teodoro ang suspensyon bilang isang political persecution, gayon rin ang mga miyembro ng konseho na tinawag naman ang desisyon na political bullying. Patay ang 2 matapos bumangga ang MTAG Sadong 33 sa MV Universe Kiza, isang Panamanian flag vessel sa karagatang sakop ng Maasim, Sarangani Province 4:20 AM kahapon ayon sa Philippine Coast Guard o PCG. Samantala, 6 sa 8 sakay ng tugboat ay nailigtas at nasa maayos ng kalagayan. Ayon sa otoridad, walang bakas ng oil spill sa lugar. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng banggaan at kung may pananagutan ang alinmang panig. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Kidlat